Bike check tayo ngayon mga kapatid. Ito yung bago kong road bike. This is the Tosik R-Type. Ayan, makikita nyo. This is my first Aero road bike. And siguro pangatlong bike ko na drop handlebars. Yung unang-una kong experience sa bike na drop handlebar is itong Foxter Brisk na gravel bike. Didn't like it dahil disc brake sobrang hina. I shifted to a road bike na rim brakes. Ang kinuha ko naman noon at that time was yung Sunpeed Triton. Really great bike. Beginner, starter, entry level na road bike. Kaya lang lagi ako nagkakaproblema dun sa gulong niya. Laging flat and what na. Ayoko na rin gawa ng paraan. So, bumalik ako sa mountain bike. Bumili ako ng Tosik brand. Yung Tosik na Ultimate na mountain bike, which is nandyan pa rin sa akin. Ginagamit na nung anak ko. Pero na-miss ko rin mag-road bike. So, ito na yung Tosik R-Type natin. Nabili ko siya ng 11.8. So, hindi naman tayo expert, no, guys, pagdating sa mga bike checking. Sobrang basic lang din yung alam natin. So, papakita ko na lang din sa inyo kung ano yung mga parts na meron tayo dito sa Tosik R-Type na ito. Mapapansin nyo yung kanyang seat post palapad. Very typical para sa mga Aero na road bikes. Ang isang disadvantage lang siguro na nakikita ko rito is looking for a quick release mount. Medyo mahirap, no? Tapos sa Shopee hindi rin ganun karami, unlike yung mga typical na bilog na seat post mount. And then ayan, so dito yung seat post niya panipis. Then dito meron tayong mga guides. Ayan. So pareho lang din naman sa mga ibang tubular, no, na seat post. Yun nga lang, ito lang. Siguro sa mga next bikes ko baka ayoko na ng Aero. Dahil lang dito, just because of this purpose. Typically mas mabigat din ng konti yung mga Aero road bikes. At least yung mga budget, hindi lang ako sure dun sa mga medyo high end na. But this one is maybe a kilogram heavier compared sa Sunpeed Triton. Yan. Yung seat niya is ito, Tosik din. Although using this for almost 1 week or a little over a week, medyo masakit siya sa puwet. So baka magpalit din ako ng Velo saddle dito. Pero so far pwede pa namang tiyagain. And then dito sa frame, lahat naman to aluminum alloy na. Wala naman ang bakal. Ito, if I'm not mistaken, this is also, I think this is stainless steel. Yung mga rims, yung mga spokes natin dito sa gulong. Dito naman sa ating handlebar, so very typical of Aero road bikes, no? Malapad yung kanyang top area. Usually dun sa mga hindi Aero, ito talaga pabilog lang. So that's maybe to me isang disadvantage ulit, just because yung pagmamount ng mga accessories kagaya nito limited. Kasi dati yung Sunpeed Triton ko bilog talaga yung kabuuan niya dito. Kaya ang daling maglagay ng mga accessories, lalo na yung mga ganitong klaseng mount to. Yan. So ako, buti may bilog dito na area, pero napakaliit lang, 'di ba? Ito nabili ko sa Shopee. Rock Bros 600 lumens. Yan. Malakas to sa gabi, 600 lumens. Tapos Type-C na rin yung charging niya. And then ito naman, maganda tong busina na to kasi meron siyang alarm function. So kapag in-engage mo, pag nagalaw yung bike, tumutunog talaga siya. Yan. So ito lang naman yun. So try natin . So I'll press and hold lang dito. Yan. So, pag may button, ibig sabihin, pag may tunog kayong narinig, naka-arm na yung kanyang security. Tapos, pag naalog to, hindi pa masyado, Ayan. Tumunog na. So, press
device lang to para ma-disarm yung alarm niya. So ganun, basta gumalaw, hindi naman siya sobrang sensitive. Pero yun nga, kapag umandar na siya, automatic yan, mag-iingay na. And then, ito yung ating horn button. Yan. So malakas to kasi this is 120 decibels. So talagang dinig na dinig ka dyan. And then, ito yung ating stem. Siguro ako, eventually, baka mas gusto ko mas maikli pa siya. Pero yun, matter of preference. By the way, this is size 46. Ayan o, hindi makita. 46 yan, 46. So, pasok to sa mga 5'6 pababa. Ako 5'7", pero mas gusto ko kasi mas maliit. Yan na rin kasi yung parang experiences ko getting a size 48 na Sunpeed Triton. Okay naman yung 48. Siguro mas gusto ko lang talaga na mas maliit siya, no? Para hindi ako yukong-yuko. Kasi typically naman yung riding position mo talaga is hindi cruising lalo na kung sa city yung yung lugar mo. So mas maganda pa rin na kahit papano hindi ka kubang-kuba. Pero ganun talaga pag gusto mo ng road bike di ba? Typical din sa mga aero road bikes, ito malapad yung kanyang down tube. Sorry, nakalimutan ko, mayroon tayong mga pwedeng bawasan, no? If gusto mo pa na mas mababa siya, di ba? Talagang aero gusto mo, pwede mong bawasan yung mga rings dito. Yan. Tapos ito rin, very typical sa mga aero road bikes to. Yan, di ba? So dito sa lalagyanan ng seat post, medyo may uka rin. Kapag mga sa Sunpeed Triton, diretso lang siya, natubo. So yung group set naman nito, Sensa Ignite. Yan, Sensa Ignite, rear derailleurs, pati dito sa ating front. Yan. And then makikita nyo, hollow tech na rin siya. So maganda kasi I think yung Sunpeed Triton, if I'm not mistaken, hindi pa siya hollow tech. So ito para sa price, 'di ba? 11,800, hollow tech na. Kenda na rin yung niya, yung tires. 700 by 25C. So standard naman. 23C masyado ng manipis yun para sa akin. Actually kung 28C nga baka mas okay pa. Good balance kumbaga. Isang siguro hit or miss dito is ito, yung pinaka bang tawag dito. Nakalimutan ko yung tawag dito, but masyadong mataba. Pero gusto ko siya kasi ang ganda ng kulay, dilaw, tapos dito may pagka greenish, cyan, 'di ba? Ang ganda rin ng very kumbaga striking yung niya yung color combination niya. Kaya nagustuhan ko tong bike na to Tapos yun nga, best of all, rim. Gusto ko talaga rim. Ayoko ng disc brake sa mga ganitong klaseng bisikleta. Kasi it adds weight. Tapos minsan, pag mga mumurahin pa yung mga disc brake, hindi ganun kalakas. Kagaya nung na-experience ko nga sa Foxter Brisk na talagang papalitan mo yung preno niya. So, itong to Seek R-Type, 2x9 yung speed. Yung Sensa Ignite, 2x9. Yung sa Sunpeed Triton, 2x8 naman yun. I mean, wala akong masabi namang pangit dun sa shifting. Medyo sanay na rin kasi ako sa Sensa. Since pangalawang bike ko na to na Sensa yung kanyang group set, no? So, okay naman. Para sa price niya, hindi na masama. Yung rim brakes natin dito, Radius. Yung brand. Siguro, gusto ko dito pa-adjust ko pa ng konti na medyo mas malalim. Kasi parang natitigasan pa ako Or siguro baka kailangan lang i-break in. Since 1 week pa lang naman sa akin to. Pero okay naman siya. Hindi siya nakakatakot na gamitin. Kumbaga, you're gonna trust the rim brakes dito sa bike na to. Tapos, isa pang nagustuhan ko dito sa bike na to, Schrader valve yung gamit, hindi yung Presta. Kasi typically kapag Presta, pag kailangan mo magpabomba sa mga gasoline stations, diba, kailangan pa ng adapter, kailangan may baon ka. So ito okay na ako dito. Mas gusto ko to Schrader. Mas marami kasing Schrader valves Wala ka nang kailangang intindihin pag ito yung valve mo. So goods sa akin yan. I-release din yung kanyang mga gulong.
So that's good. Sa harap, tsaka doon sa likod. Ito naman yung kanyang pinaka rim. Yan. And then maganda rin dito, nasa loob na rin yung mga cables niya, no? Ito lang siguro yung mga ganito. Siguro sana inayos. Parang nakalaylay lang na ano. But yeah, ito yung size ng kanyang, ano ba to? 31.8 mm sa kanyang handlebar. So yun lang yung ating bike check to seek R-Type Aero. And then meron tayong mga biniling Shopee goodies dito. So far mga nagastos na natin dito. Ito bocina at ilaw. Ito dati ko naman ng cycle computer to, yung SOS G Plus. And then may mga binili pa tayo, but so far dumating na yung pedals na binili ko. Ito yung stock niya kasi pangit, lagi kong pinapalitan to. And then some lights. Ito rin binili ko sa Shopee. Ganda nito eh. Helmo 400 plus yata. Tapos maganda rito, may ilaw. O diba? Tsaka kitang-kita ka sa gabi dito. Yun ang mahalaga pag nagbabike kayo. Lalo na sa gabi, diba? Yung visibility. Yan, huwag tayo magtitipid dun. Mura lang naman rear light eh. Pet peeve ko talaga yan kapag walang rear light yung mga bisikleta sa gabi. Hirap kasi makita yung mga yan eh, no? So kahit magkano lang, 30 pesos lang yun, diba? Lagay lang kayo dyan para safe din kayo. Ito yung mga Shopee natin, ilaw, yan, para dun sa Tusik Brandon Ultimate natin na mountain bike. Yun yung ginagamit ng anak ko. And then meron din tayong binili mga rear lights. Sana kumasya dito dahil masyadong mataba itong seat post na to. Yung mga learning points ko yan sa Aero. So dalawa, isa sa akin, isa din doon sa isa pa naming bike, kasi tatlo yung bike namin. And then ito yung pedal na binili ko. Yan, malapad oh, ganda. Ganda. Tapos may mga ibig. Alright. Wala akong parts, wala akong tools para dito sa pagkabit ng pedal. So punta tayong bike shop, pakabit natin yung pedal na binili ko. Padjak muna tayo. Lapit lang naman yung bike shop dito sa amin. Parang hindi na rin tayo mahirapan. Alright, lapit na tayo. Sana bukas, linggo pa naman. Kaya pakabit lang pedal. May pedal na ako. Pakabit ng pedal. Nagpakabit ako. 30. Right, bago. Yun. Talagang 30 pesos. Walang paghihirap. Ayos na yun. Ayun, mas gumanda yung ano niya, yung padjak. Lumapad na kasi. Maganda, sarap talaga yung mga malalapad pedal. Sa tabi. Ayos na. Ayan. Bit na rin. Ganda, no? Alright.
that's our bike check. The Seek R-Type.